Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Panoorin ho natin to, grabe si Senator Robin at balitaan ko nga at napanood ko rin na etong si Senator Robin Padilla ay naluha o dahil siguro sa pagtitimpi na sa galit niya sa ginawa kay Pangulong Duterte. So ito po, panoorin ho natin. Talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo. Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, kukontempt kita, boss. Grabe, baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Uy! Po, ang lupit nun. Narinig niyo yun? Grabe. Hindi ata, inaano ko lang sa biro pero grabe yun, antindi nun ha. Antindi nung sinabi ni Senator Robin yun. Baka ako pa ang humatak sa'yo. No, Totori, kabahan ka dyan. Dating si Raulo yan. Hindi puwera biro pero totoo yun. Dating basagulero yan si Senator Robin. At isa sa mga nakatikim sa pagiging ganyan niya walang iba kundi yung tawag dito, kundi yung si Congressman Richard Gomez. Baka po mangalawa ka, Torin, naku po. Mag-ingat ka dyan. So panoorin natin. Alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, ba to? Kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Ulit lang natin po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison. Yan din, wait lang, maputol ko lang kayo
yan din yung isa sa pinaka alam niyo yung may tuturing yung bakit yung taong lumaban para mawala at mapuksa ang mga salot sa lipunan na tinatawag na mga makakaliwa ay siya pa yung pinag-initan na talagang dinudurog ngayon. At pinakamasakit pa dyan, ibinigay siya sa mga dayuhan. Yan yung pinakamasakit pa dyan sa lahat. Tapos itong si Joma Sison na maraming pinatay ng mga pulis, sundalo, iba pa, dito sa Pilipinas, hindi natin nakuha din. Hindi natin parang hinayaan lang din na wag ibigay sa Pilipinas para dito siya dito niya pagdusahan yung kasalanan na ginawa niya. Alam niyo dito sa istoryang to, yung sinasabi ni Senator Robin, sobrang napakahalaga ho nito, lalong-lalo na ho sa mga kabataan at yung iba dyan mga anti-Duterte pa. Hindi naman mga walang niya, hindi naman marunong pa magsaing. Alam nyo, napakahalaga ito sa mga kabataan kasi at least alam nila. At yung sinasabi namin na yung Netherlands na yan, hindi yung ICC na yan, yan ang pinaka pinuano, tinatawag na lungga or bahay ng mga makakaliwa. Kung isipin nyo, bakit hindi binigay ng ICC etong si Joma Sison? Bakit hindi binigay sa atin? Kasi nga, alagad nila yan eh. Ngayon, ang pinakamasakit pa dito, alam na ng gobyerno, kasi nga mismong tatay niya, alam niya yan, alam ng tatay niya, may pumatak na laway. Alam ng tatay ni Marcos Jr. at alam din ni Marcos Jr. na yung ICC na yan ay kuta ng mga kalaban nila. At saan ka nakita na isang Pilipino ay pinagkalulu mo sa dayuhan? Kaya yung pinakamalupit dun. Ngayon, etong mga ulupong na to, nagtuturuan. Naturingan ng mga general, may mga 2-star, 1-star, 4-star kayo, pero hindi nyo alam ko at parang nangyari dito ay hindi nyo may turo-turo kung sino ang nag-utos talaga sa inyo. Baka si Torre na yung presidente natin. Baka si Torre na talaga nagdi-decision yan. Na kapag naisip ni Torre na halimbawa, napag-initan niya si Pastor Apollo Siquibuloy, hulihin natin yan, walang yain natin yan. Naisipan ni Torre na kailangan bigay sa ICC si Pangulong Duterte, kunin natin yan. Ganyan ba? Siya na talaga ang masusunod? Hindi ako naniniwala. Talaga sa lahat ng bagay nito, may mga nag-uutos sa kanila na hindi nila kayang ilaglag. Pero sa darating ang panahon, pag sobrang gipit na itong mga to, pag alam na nila na parang dihado na sila, aamin din yan. Totoo yan, aamin din yung mga yan. Dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Tama. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan,
Alam niyo po, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Ito na. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Uy, wait lang ha. Grabe yun ha. Yung sinabi ni si Senator Robin na yun, pahiya doon, sampal sa mukha ni Tory yun, promise. Biruin mo, nagkaroon ka ng medalya, nagkaroon ka ng 2 star, tumaas ang ranggo mo ng sa katarantaduan. So isipin nyo maigi. Pagtapos ng ginawa ni Torre kay Pastor Apollo Siki Buloy at doon sa KOJC, doon sa Kingdom, pagtas niyang walang niyain bastusin yung isang nananahimik na relihiyon, naparangalan yan bilang general. At tapos, pagkatapos niyang arestuhin, illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte at dinala pa sa Netherlands, doon sa kuta ng mga makakaliwa, ay tawag dito, biglang tumaas ulit ang kanyang ranggo. Naging 2-star general na ang kupal. Ay, sorry. Hindi, talaga promise, sobrang nakakahiya yun. Kung ako, halimbawa, kamag-anak ako, halimbawa, dumating ang panahon, uy, Torre ka? Torre apelido mo? Ano mo yung yung pulis na nanghuli kay Pastor, nanghuli kay Pangulong Duterte? Siyempre ako, sabihin ko, lolo ko po yun. Lolo mo yun? Tapos ito sasabihin nung kaklase ng apo ni Torre ko, halimbawa kung mangyari man, no? Magiging proud kaya yung apo mo? Yung lolo mo, naging general yan. Pero walang kwenta. Ganon. Ang pangit nun, sagwa nun. Tana, hindi ko maipagyabang, hindi ko ako halimbawa, kung man yung kamag-anak ni Torre, hindi ko maipagyabang na, uy, 2-star yung lolo ko, pero kupal yun. Diba? Ang hirap nun. Biruin mo, sa dinami-daming mga kapulisan, kaya nga medyo nakaka-insulto ito. Hindi pala medyo, talagang insulto ito. Sa lahat ng mga kapulisan na nag-aaral, gumagawa ng tunay, ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para sa bayan, talagang minahal nila ang kanilang trabaho, na hanggang ngayon ay nananatili sa mababang pwesto, na samantalang itong si Torre, lahat ng ginawa puro kabalbalan, kakupalan, siya pa yung napaparangalan. Alam nyo, nakakahiya at nakakaawa yung iba nating mga kapulisan dahil alam nyo, kahit dyan kay Marbil, may mas deserve po dyan sa pwesto na yan. Kahit dyan po sa pwesto ni Torre, may mas deserve po dyan. Ang nangyayari ngayon, kung sino yung mga pulis na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin, sila pa yung napapabayaan ng gobyerno. Yan po ang totoo. Kaya itong sinabi ni Senator Robin Padilla kay Torre, deserve niya to. Deserve niya ng 101 million %. Okay, tuloy. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Pigil na pigil ito pong ni bagay Senator na ito, Robin. parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapangkat ang order
Walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt ka, ikukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Woy! Ang sakit nun! Sana, Tore, mag-ingat-ingat ka kay Senator Robin. Hindi ano yan, hindi ko naman sa tinatakot si Tore Kupal. No? Pero parang tawag ba dito hindi yan kahit papano gago pa rin yan. Kahit na naging senator yan, buo pa rin ang yag balls niyan. Pero yan grabe yan Kasi isipin nyo nga naman din. Isa kang police, 2-star general ka. Malakas ka pa, mas bata. Ang papatulan mo ay 80 years old na may karamdamang matanda. Tapos sasabihin mo, hahatakin mo. Diba? So sa madaling salita ay kaduwagan yun. Sobrang kaduwagan po noon. Kaya nga dito, at eto pa yung pinakamaganda. Sa kabila ng lahat, ito yung patunay na sinasabi namin na hindi na may personal ang mga Duterte. Hindi sila ganun. Nung tumakbo si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas, maraming tumarantado sa kanya, gumawa ng issues. Marami dyan, diba? At hindi niya yun pinatulan, hindi niya binalikan yun. Hinayaan niya lang. Dito tignan nyo, isang sabi lang ni Vice President Sara Duterte na i-contempt mo si Tore. Isang sabi lang na ni Pangulong Duterte na i-contempt mo si Tore, ko-contempt ni Senator Robin. Pero walang utos na ganun. Kasi nga, nananatili pa rin at may paninindigan si Pangulong Duterte na lahat ng nangyayaring ito ay inuutos lamang kay Tore. Sa madaling salita, nire-respeto niya pa rin ang pagiging pulis ni Tore. Ganun kalupit ang mga Duterte. Grabe, no? Oo, grabe. Sobrang bait talaga ng mga Duterte. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isa pa tong sinabi ni Senator Robin na to, palakpakan na to. Grabe to. Alam niyo isa rin yan sa kinakatakot namin ng Banateros Brothers. Na baka kapag etong nangyari kay Pangulong Duterte ay hindi mabigyan ng solusyon at hustisya, baka wala na hong tumakbo or mamunong presidente ng Pilipinas na katulad ng mga Duterte. Baka maging kupal na lahat. Hindi kasi isipin niya, si Pangulong Duterte, ginawa niya lang ang kanyang trabaho at tungkulin bilang presidente ng Pilipinas. At sino ba yung mga namatay? Mga kriminal yun. Mga kriminal, mga drug lord, drug pusher, addict. Mga komunista, mga hudas sa bayan natin. Pero anong ginawa kay PRRD? Sinisi siya dahil namatay yung mga sindikatong yun. At nasan ngayon si PRRD, si Pangulong Duterte? Dinala sa Netherlands sa edad niyang 80 years old. Diba? Ang nakakatakot dito is baka wala ng presidente, wala nang maging pinuno ng Pilipinas na gampanan nila yung tunay nilang trabaho. Kasi kung gagampanan nga naman nila ang kanilang trabaho, ang kanilang tungkulin bilang presidente ng Pilipinas, at ganito lang din naman din ang mangyayari sa kanila, malamang sa malamang baka wala nang gumawa nito na katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Yan ang nakakatakot dyan. So yun, tuloy natin. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga?
Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun, no? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Hindi, tsaka ito, alam nyo yung sinabi ni Senator Robin na yun na katayo ba ay hawak na ng mga komunista. Kasi isipin nyo maigi. Nanggaling to mismo sa bibig ni Joe Masison na yan si Franz Castro ay isa sa mga NPA. Pero tingnan nyo, malaya. Convicted, malaya pa rin. Meron pang isa dyan lalaki. Hitman ng mga NPA. Kalimutan ko lang anong grupo nila. Congressman. Naging congressman na ng co-contempt ngayon. Siga-sigaan doon sa House of Representatives. Kala mo kung sinong napakagwapo, pangit naman. Ay. sorry. Kala mo Jiggy Barra ang pogi mo, no? 'Di ba? Hindi talaga, alam nyo, may tuturing kapag ito talaga ay wala ng talagang lumalabas dito sa bansa natin, ay tayo ay isa ng kontrolado ng mga makakaliwa. Yan ang pinakamasakit dyan. No? Grabe, no? Parang mapapaisip ka na si Marcos Jr. ay hindi talaga Marcos. Kasi kung isipin nyo, ilang dekada silang binaboy ng mga dilawan, ilang dekada silang winalangyan ng mga makakaliwa. Pero yun pa yung mga taong minahal at pinapahalagahan ngayon ng Administrasyong Marcos. Ang sakit, no? Oo. Na dapat yan ang una niyang pinuksa eh. Isa sa mga pumuksa or pumupuksa sa mga makakaliwa. Kaso wala tayong magagawa. Yan na natin. Baka nga totoo yung sinasabi ko na etong si Marcos Jr. ay anak talaga ni Joe Masison. Eto naman yung pag-contempt naman na sa totoo lang ito may video nga to eh. May video ito na kung saan ay parang nakikiusap etong si Remulla na wag i-contempt itong tao na doon. So ito, panoorin ho natin. Siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing. Because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina pa kami Prosecutor General. nagre-reconsider, Secretary Boying. Oh, pero kaya ho nag-suffice eh. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Uy! Sana bilib din ako kay Remulla. Ang galing niya magsinungaling, palakpakan. Hindi, bro nga na nadepensahan niya lahat ng kasinungaling. Lahat ng kasama niya, si Torre nagtatago sa likod ni Remulla. Pag tinanong si Torre, ang sumasagot si Remulla. Grabe, lupit na palakpakan natin. Kupal. May warrant ko na galing ICC. What's the reason for the rush to The Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. on the Ang orders sabi lang, given to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabi ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane that will bring him to the Hague, Hindi ma'am. pa rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na. Natulog nga. Ba't nagmamadali-dalin sa Hague yan? Nadali na ninyo Arestado na ninyo Ba't pa ninyong pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason? Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang. Ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan na nagmamadali kayo? Ma'am, I will reiterate my answers a while ago. The position that my mission is just bring him to the plane that will bring him to the Hague. As to the rush, if you consider it as rush, It is a rush. I am not in Kasi the. I am dapat not dadalhin privy. pa yan sa husgado, di ba? That is your
That is the... No, if that is the law, sir. If that is the impression that was delivered to you, ma'am, ang sa akin lang is... Impression? Those are beyond my competence to answer. Kung sa tingin niyo rush yan, it's not rush. It's something that I had stood... Anong is not rush? Gago. Ay, sorry. Kupal ka ba? Anong not rush? Parang di namin napanood yung video Tukmol. Lahat na lang talaga no? Papasinungalingan ni Torre. Anak, ikaw ba tatay ni Pinocchio? Bagay, gawa din sa kahoy si Pinocchio. Baka ikaw nga. No? Baka nga si Pinocchio tatay nito, no? Kalahin mo yun, tatay pala ni at ang tagal-tagal na natin pinapanood si Pinocchio, wala man lang tayo nakita kung sino talaga yung tatay niya. Si Torre lang pala ang tatay ni Pinocchio. Yan, gawa din sa kahoy. Ay, naku, Torre. I have to do na talagang isakay lang sa plane because that is the order that was given to me. As to the other nuances of that order, I may not be able to Nagtabi pa answer that silang dalawa, intelligently no? or competently. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilaw. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako Sino yung aware umuubo ng o ganun? competent para sagutin po. Alam nyo, kanina ko pa narinig yung ubo na yan. Parang isang bulate na lang pipirma, mamaya pa Sino kaya yun, no? Ganon. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Munta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yun, kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili, talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo Wala alam. nga silang laging alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandoon ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Parang Senator. nahawa ako dun sa You're lying. Sa umuubo dun. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Yun, no? Chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being Patay. no, Tangina, ikaw yung nandun tapos di mo alam. Kiraulo ka ba? Tanginang grabe, no? Ang tindi talaga ng ang tindi ho ng kasinungalingan nila. Grabe, sukdulan na talaga sa lahat. Lalo na kay lalo na kay Marbil. Anak ng titing, general ka, PNP chief ka, hindi mo alam. Lahat ng tinanong kay Marbil, hindi niya daw alam. Anak ng titing. Buisit na buhay ito nga naman, no? contrary motion. We uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero Obvious kasi. halata na nagsinungaling ka.
Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto Ma'am, po. again, may I clarify again? Yan na. Hindi ka pagtanggol. Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Anyway, sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun man siya the whole time, Oo. hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Nga ho, Kung sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho Siya nga nag-suffice. nagsabi na siya nag-oversee sa operasyon. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. at Pero saka kaya ho naghanap nag-suffice po namin. sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why Tindi it's mo, very foreign Boying. to Ambassador Ang tindi ni Lacaniao. Boying, no? Hindi naman ho madaling malaman yan unless until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, hindi Magkaiba naman- po talaga Hindi naman ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman national ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman... Madam Chair, you have ruled already the citing contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if you Yes, may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yes, General Torre, please, we'd like you to be a little bit more forthright and straightforward. What was the real reason for the rush? You yourself said this was a... Wait lang. Reaction, komentuhan ko lang yung pag-contempt dito kay Ambassador. Kasi may video na lumalabas ho ngayon na ina-arbor etong si Ambassador ni Remulla. Anak ng teteng, ano yan, porket mataas kayo at isa kayong opisyal ng gobyerno, kayo ay nagtatrabaho sa gobyerno, parang arbor-arburan na ba ang nangyayari dito? Hindi po pwede ganun. Tama lang yung ginawa ni Senator Bato. Kahit eto ulitin ko hindi pa rin po ako pabor kay Jaime Marcos, pero tama lang ho yung ginawa. Sa totoosin nga, dapat nga si Tory din ang isa doon, tsaka itong si Remulla ang mga contempt no? Sila pa nga dapat yung isa sa mga makontempt dapat. So ngayon kasi dito, kaya ako to sinasabi sa inyo kasi nga alam naman natin na uso ang contempt ngayon, lalo na sa House of Representatives. Di ba? Uso ang contempan. Ngayon, dito dapat hayaan nyo sila. Hayaan nyo ang Senado na kung ano man yung gusto nilang gawin. Kung yung mga ordinaryong Pilipino nga, mga vlogger, kinukontempt. Bakit ito hindi pwedeng contempt? Tapos parang nangyari, arburan. Ulul, huwag ganun. an arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Paulit-ulit ng tanong yan. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my Hoy, mission. kupal! Sinabi mo yun May video ka, Torre. Tarantadon to, hype to. So, apakasinungaling talaga. May video ka na minamadali mo Tapos sasabihin mo hindi. So, Who give hindi you the ako order? Sir, Who give you the order? the Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. You are giving orders Oh, to ito the na, CIDG. nagkalaglaga na. Sino Who give nagbigay you ng that order order? sa'yo? PNP Chief. Yan, si Marbil. Tanong agad sa I'll invoke my executive privilege. Bakit executive privilege po? Bakit nagganon? Paano naging executive privilege po? Walang masabi. Walang masabi. Nangyari na, tapos na Sino nag-order Ano yung tanong, ma'am? po? Can I know? Wag dapat Remulla, manahimik ka. Si Marbil ang tinatanong. Marbil ba pangalan mo?
DOJ secretary ka. DOJ ba? Tama, oo. Hindi kasi Marbil, PNP chief nga eh. PNP chief ka ba? Tulunggis. Siya yung sumasagot. Question. Kasi before we continue, ma'am, I'd like to ask for the consideration of the body because can we have a 2 minutes break so I can just whisper to you? I'll give you the break very, very shortly. But in the meantime, can we just finish? Oo, tapusin lang po natin tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At ito ay may kinalaman sa chain of command lang naman. Napakaliwanag. Sinabi na naman ni DOJ. That's executive privilege po. Basta usapan na po within the executive department. Hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are matter of executive Bakit privilege. hindi pwede? Maliwanag The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying, I gave the clearance. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Well, klaruhin natin, sir. You gave the order or you gave the clearance I gave the clearance to the SILG. to the SILG? Yes. So meaning the SILG was the one who gave the orders to the Chief PNP? Well, that's why we are citing executive privilege because we do not want to be drawn into this long discussion. Exciting privilege. Yes, I'm sorry it's so long, but it's also because certain Katarantaduhan witnesses to. have been so evasive. Arresting the president or the former president is not a quintessential and non-delegable power of the president, diba? Yun ang maliwanag sa... Kasi ganito yan eh. Si Torre, inutusan ni Marbil. Siyempre, PNP chief si Marbil eh. Ba't si Torre na ba PNP chief? Si Marbil naman, uutusan niya ng DOJ. Tama ba? DOJ ba? Justice, tama. Ngayon, Department of Justice, tama ba? DOJ ba? O, sige, basta si Remulla, ganon. Ngayon, etong si Remulla, sino ang nagutos? Yan yung tanong dito kasi. Yun lang naman eh. Si Torre inutusan, no? Sabi ni Torre, order daw yun. No? So, tinanggap niya. So, ngayon, sa manggagaling yung order, syempre, sa pinakamataas, diba? Sa PNP chief. O, kaya mo tinanggap yung order na yun, doon manggagaling yun. Ngayon, etong si Marbil, ayaw sabihin kung sino kung sino yung nagutos sa kanya. Kesyo parang masyado daw hindi na daw dapat tinatanong yun. Parang hindi na daw dapat inuusisa yun. So ngayon, etong si Remulla naman tinatanong din, wala rin masabi. Kaya anak ng teteng, sino nagutos sa iyo? Sarili niyong plano. Ugok. Senate versus Ermita, wala namang information that's not available elsewhere. Kasi pinag-usapan na ni General Torre na nautusan siya ni Chief PNP. Oh. So, ano yung problema sa executive privilege dito? Hindi naman kayo military o diplomatic corps, hindi naman diplomatic communications to ng Pilipinas at ICC. Wala naman kaming tinatanong sa ganon. Tama. Bakit hindi masagot yan? Baka kasi Aimee, mabisto daw. Baka daw madulas yung palabas nyo. Wala na. Maliwanag naman po yung Supreme Court at may limitasyon naman yung executive privilege. Tinatanong lang, sino nag-utos? Paano ba? Kasi decision-making process po ng executive department ay mahirap pong ilabas lahat ng nangyayari. Ito hindi po sira yung confidential fund nga eh. Kaya nga may nakalagay confidential fund. Pero bakit pilit niyong kinakalkal? Doon na lang muna tayo bumase. Yan, pwede yan malaman kung sino nag-utos niyan. Baka mamaya ang nag-utos niyan mga NPA na. Diba? Yun eh. Buwisit tong hinayupak na to. Meron ba? Meron pa. In purpose of executive privilege. That's the purpose. That's the reason why this doctrine was ruled was drawn
by the Supreme Court in the different cases. Daming ano no? Ang daming saan na ba yun? Ang daming paliwanag. So ito, ano ba to? Wait lang, ano ba to? May option bakit pinili yung labag. Ito ha, basahin natin. May option bakit pinili yung labag sa batas. Sen Aimee kay Remulla sa pagsuko kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panarin natin Yung po to. yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po. Sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Okay. Ano po yun? Surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Ang dinidiin lang natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangingibabaw sa lahat ng ating saligang batas. Kahit ano pang batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulanta lang kami na meron naman palang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun ang pinagtatakahan namin. Ano ho yan talaga yan? Yung warrant administrative over o the hindi? individual po yan, hindi naman sa estado natin Na it's a warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, UNLE, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to. Ang masasabi ko dito, pasensya na kayo mga kaibigan, pero mukhang sino ba ang magsasalita rito? Mukhang sila, mukhang dito tayo, forward natin kay Senator Bato ha. Kasi nakukornian ako pag si Aimee Marcos tsaka si Remulla. Para ako nanonood ng teleserye. Okay, Remind the Secretary of Justice na we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC. Sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? With a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Tama. Wala man sinabi dito na kailangan Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Ay bobo, wala na nga tayong jurisdiction doon, tanga. Ba't yan pa rin yung pinaglalaban mo, inayupak ka? Bobo. Bawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC Kasi kung meron... Si Raulo mas kailangan yun kasi hindi na nga tayo membro. Tanga. Bobo lang. Ako nga, grade 1 lang ako, alam ko yan eh. Tapos ikaw, secretary ka, di mo alam yan.
Anak ng tawag. Ano, Department of Justice, DOJ. Oh, DILG ako ng DILG. DOJ pala. Justice. Ako nga grade 1, alam ko yan eh. Tapos ikaw hindi mo alam. Ano ba yan? Ay, naku po. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga eh. Gago. Kasi yung po yung malinaw. Hindi yan. Ay, naku po. Baka na, nai-stress ako guys. So ibig sabihin, mali pala ang ginawa ni Pangulong Duterte na kumalas tayo sa ICC, ganon? So kapag may isang tao na nagdeklara na kalas na tayo sa ICC, kailangan nang gawin agad yan, ay gago pala to. O yun, gago. Raulo. Ay. Na malinaw po, ako na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi, di ba treaty yung dati? Sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po, pero nangyari, parang ano tayo, ganito, pinaka-basic na paliwanag. Tangin na mo rin muli, sakit mo sa ulo. Yung itlog, sana, di pinaikot-ikot lang sila nito ni Rimulya, promise. Yung itlog, galing sa manok. Yung manok, galing sa itlog. Yung sisiw, sanang galing. Diba sa manok? At yung iba din, diba sa itlog? Diba ganun kagulo, ganun lang ka ginawang paikot-ikot lang ni Rimulya yung tanong sa kanya. Kaya anak ng teting, dapat nga talaga kinontempt to eh. Kaya sabi totoo yung sinabi ni Banat Bay, na kung hindi makukontempt tong mga to sa pagsisinungaling nila, walang saysay talaga yung hearing na yan. Promise talaga. Ay, yun naman panoorin. Dito na tayo sa sinasabi kong kumanta or umamin ha. Dito na tayo at huwag natin pag-aksaya ng panoorin. Ito, pasok! Ano po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay FPRRD? Mismo administrasyon ng The Marcos, yun po ang banggit dun sa parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer. But originally first they are at peace. So nabanggit nila doon na ang Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw pong makipag-cooperate or prepared to cooperate ang Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Puta na, hindi pa ba kompleto yun? Isa rin tolonggis eh. Sino, kung meron man, sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento? Bakit pamilyang Marcos? Si Marcos Jr. lang usapan dito. Alangan naman na si Lisa or alangan naman na si Sandro Marcos nagbigay. Alangan naman yung bunsong apo ni Marcos nagbigay nun. Ba't sinasabi mong pamilya? Lukarit. Dahil wala po tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Tangina, hindi naman pamilya Marcos ang tinatanong eh. Bobo eh. Mas maganda po kung madidetalye po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po? Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Hindi na. Parang natanggapin, Jory. Hindi naman yun ang tanong. Buka. Hindi tatanggapin ang jurisdiction ng ICC. Sinasabi kong maaari ba na pauwiin, sana na lang ng administrasyong Marcos or kunin or pauwiin
Si Pangulong Duterte yun. Ganyan lang ang sinasabi. Hindi yung ang dami mong learn. Wala ka namang say. Ay, ano ba yan? Iduro na ba nila ang kanilang mga petition na sinampas sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Ang gulo mo. Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating ire-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. Hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil doon sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang Liwanag ng tanong mo. tatanggap or ang Pilipinas. Doon sa point lang na ganun. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampas sa Supreme Court. Na magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga paniniwala. Ang hirap talaga, alam nyo, ang hirap pag ganito, tolongges yung ano. Ang layo na, lahat talaga layo ng ano. Ito, baka dito sa isang video may mapala tayo. Yung pong war on drugs ng dating administration, di ba sa polisiya ng gobyerno po yun para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga. Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging parang pundasyon po nung polisiya na yun. Ang galing nitong reporter na to, promise. Papalakpakan natin si ate. Ayos, ang galing mo. Ng pamahalaan. Nakabuti naman po yung war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan. Dapat na... Okay, bago natin pakinggan si Palingkera, ang tanong po is, paano naman yung karapatan ng mga biktima ng mga addict, pusher, drug lord na namatay nung panahon ng administrasyong Duterte? Yan po, napakaliwanag lamang po, no? Tingnan nyo pakinggan nyo yung sagot niya. Atin i-determine anong klaseng kabutihan. Are we talking, kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Tanong natin, war on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang due process, kasama yung sasabihan ng polis na, sige, sabihin mo sa kanyang lumaban para matapos na at mabawasan ang problema sa Pilipinas. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno in the first place. It's against the law. Killing is against the law. Wala nga... So ibig sabihin, dapat ang gagawin, ang dapat ang ginawa ni Pangulong Duterte, kapag binaril kayo ng adik, huwag niyong patulan, ganun. Ganun ba yung gusto mo, Maring Claire? Ay, hindi ko nga kung naging magkumpare na tuloy tayo agad. Ganun ba yung gusto mo? Na kapag lumaban yung mga adik sa mga kapulisan, hayaan lang ng mga kapulisan, magpabaril lang sila. Ganon, magpatira lang sila, ganon. Ang lupit mo, Claire. Ay, death penalty sa Pilipinas Uunahan mo pa. Napatayin? Ang masama, wala pang hearing. So, hindi natin matatanggap na yung war on drugs na pinairal ni dating Pangulong Duterte ay tama. Kung may natulong, ulitin ko lang po, disclaimer, itong sinasabi ni Attorney Blurred ay ito po ay opinion ng Pangulo, ha? Hindi niya po opinion kasi yun po yung trabaho niya na tigapagsalita po siya. Puro, yun nga, opinion po ito ng Pangulo. Kung ano yung sabihin ni Claire, yun din po ang saloobin ng Pangulo. Ha? Nililinaw lang natin. Sa iba, paano naman yung namatayan? Kung meron na biktima, itong mga drug users na to, then the victims can also file cases against these drug users. Pero hindi natin matatanggap na polisiya siya na dapat sundin ng isang... Yun na nga yung tanong, Maring Claire. Ay naku, Yudi Punggol. Ang hirap mong kausap, Inday. Ang sabi sa iwas-iwasan mong kakachismis, magtutulog kang Yudi Punggol ka. Ang tanong, paano yun? Nakalagay sa baba yan. Paano naman yung karapatan ng biktima ng mga sangkot sa illegal na droga?
Paano naman yun? Halimbawa, si Kervin Espinosa, yung binengbang, kahapon, kanina. Paano naman yun? Halimbawa lamang to si Kervin Espinosa ay may pinatay din na inisenteng tao. So, asan yung hustisya? At bakit hindi sinusolusyonan ng gobyerno? Ayun yung tanong ng reporter. Napakasimple. Attorney Claire, ako po ay graduate lamang ng grade 1. Ako ay elementary. Pero ba't ako naintindihan ko? Ikaw, attorney, hindi mo maintindihan. Huwag mo sabihin na mas tanga ka kaysa sa akin. Attorney ka. Tiga pagsalita ka ng Pangulo. Hindi mo na-gets yun? Ang basic ho nun, naku po. Yan ang hirap sa atin eh. Ayun naman sa inyo, yan ang hirap sa atin pag puro kuda. Puro kuda, nga ang utak. Yan, mga marites, iwas-iwasan nyo, ha? Baka maratis nyo, wala na. Tingnan nyo, si kumari nyo. Bagsak na, naturingan attorney, nga. Ay, na-stress ka ba? Na-stress din ako eh. Hindi natin grabe na talaga.